Silipin na natin, triple buy si Bitcoin. Sino ang mga sumalok? Eto na. Kay personal disclosure, I bought today. Ngayon ko lang po, etong dip na to. Kakabili ko lang bago ako mag-live. I bought 108,063. Kaya yan yung abang natin. Pakita natin. Makikita kaya yung average. Baka hindi makita eh. So bumili po ako. Bakit ako bumili? Kasi nandyan po yung triple buy signal. Okay, so may triple buy signal eh. Yan, bumili tayo kanina lang, alright? Kasi meron tayong triple buy signal. So yan po ito yung swing trade portfolio natin ha. Swing trade portfolio to. So ibebenta rin po natin to. Hindi pa ito yung bodega portfolio natin. So bakit po tayo bumili? Ano ba yung triple buy, Tito? Simple lang, mga titos and titas. Kung meron kayo nung TIPAY at gumagamit kayo ng TIPAY trading system natin, TIPAY trading system is a trend following system with buy the dip setup. Dito sa system na to, naiiwasan natin mag-catch ng falling knife. Okay? Ano po yung falling knife? Yung pagka bumabagsak, di ba, napapaaga ka ng bili. Yung nandito pa lang yung tulo, okay, nasa support dito. Ayan, support 118. Ito, SR flip area po ito eh. Ano? Dito, ayan. Naku, sige, nandyan pa lang, SR flip area pa lang, bumibili ka na. Okay? So tayo, because of TIPAY, naiiwasan natin bumili habang bumabagsak. Ang gusto natin, makita muna na exhausted na yung mga bears. Paano natin nakikita yon? Yan pong mga green dots. Diba? Nung nandito po yung price, sabi ko, wala pang signal. Kulang pa. So what happened? Ayun, bumaba po yung price. So nakita natin, exhausted na yung mga bears, and then we saw ito pong candle na to. This is the Sunday candle. Yan po. This one, it overpowered the previous red candle. Ito po. Yung body nitong candle na to, guhitan natin ha, bababa ko to. Yan. Yung body ng candle na yan, in-overpower niya eh. Nag-close po siya above. So, may green dot ka, may green cloud ka, may green candle ka na in-overpower yung body ng previous red candle. Yan yung triple buy signal. That is why bumili tayo. Okay, so yun ang kagandahan ng may sistema. Naiiwasan yung pagiging emotional. Naiiwasan yung basta bara-bara, nakakita lang, bumabagsak, bumibili ka. Di po ba? So naiiwasan natin yun because of TIPAY. Naiiwasan gumawa ng decision because of emotions. Right? So nasaan ang cut loss? Yun muna yung una nating hahanapin. So since pumasok tayo, all right? So ang cut loss po depende sa risk profile ninyo. Kung kayo po ay conservative, ito yung entry candle, yung ilalim po niyan, a little below that entry candle, pwede ka na maglagay ng cut loss dyan. So probably 105,900, di ba? Pati naman cut loss, conservative. Okay? Medium risk. Okay, dito sa candle na to, yung swing low. Previous swing low, ito po, baba mo lang ng konti. Huwag na exactly doon sa pinakababa. Probably 103, 102,900. Tsaka mag-cut loss, medium risk. Okay, high risk. Okay, mga atapang-atao, probably 100. 99,500, pwede ka doon. Pwede mo antayin yung closing. Baka mamaya, di ba, susundutin lang yung stop loss mo, pwede mo antayin. Depende sa risk profile ninyo. So ngayon, pumasok ka, alam mo na may exit ka. Pag mali ka, cut loss. Depende sa risk profile mo. Ngayon, pag hindi po tinamaan yan, you can run your profits. You can run your profits. Alright? Pwede kang mag-antay ng red dot. Okay? Kita niyo po ito, no? Green dot to, tapos nung umakyat, nag-antay tayo ng red dot, doon tayo nagbenta nung may red candle na. So, pag may lumabas na red dot at red candle, pwede ka na magbenta. Take profit ka na. Kasi nakabili ka naman sa ilalim eh. Alright? So, for example, ito po. May red candle na dito. So, dito, pwede ka na nag-take profit dyan. Hindi ka na nagra-round trip. Diba? No to round trip na tayo. Ayan, no, binayulate o tumulo. TP, abang ulit, buy ulit dito. So, mag-aantay ka ulit ng ganito. Alright? Antay ka na naman yan bago ka umexit. So, you can run your profits. Or, of course, meron tayo dito TP when happy rule eh. Okay? So, kung gusto mo na umexit, let's say dito sa area na to, 117, 118, SR flip area, feeling mo, happy ka na dyan sa profit na yan, or even dito, sa previous swing high, 116, di ba? You bought at 108, you sold at 116. Pwede na rin.
Pwede na rin. Okay, so yun yung kagandahan ng Tipay. You can run your profits kung gusto mo, but you can also take profit kung happy ka na. But what's important is two things, no, if you're using Tipay. You don't buy when there's no setup. Iwas mo na yung bara-bara pasok. Okay, you don't buy when there's no setup. Number two, okay, you identify your stop loss area agad-agad. Depende sa risk tolerance level mo. Number three, decide whether you're going to run your profits or you'll take your profits when you're happy. Simple. Simple. Alright? So, pinasimple na natin yung trading because of Tipay. Ayan po yung QR code, no, mga titos at titas. Yung mga gustong sumubok ng Tipay, ayan po yung QR code. Pwede nyong i-scan yan. Kung nandyan sa screen ninyo ngayon, pwede nyo pong i-scan yung QR code na yan para po kayo ay magkaroon ng access if you want to try Tipay. Pwede rin kayong pumunta directly sa www.titovlogs.tv. Right? And get Tipay. Okay? Dito tayo dito. Let's take a look at gold. Nakatipi na ako kay gold. Di nakaisa ako kay gold. Maganda yung correction ni gold, no, mga titos and titas. Usually, this is the daily chart of gold. Okay, listen. Usually, pagka from all-time high, tapos nakakita ka ng tumulo, red candle, there's a likelihood na magbabox yan. Magko-consolidate muna to. Diba? Magko-consolidate dyan. So, during this consolidation, there's a probability na makalagari ka. In, out, in, out. So, ito po one-day chart. So, ngayon, bababa tayo sa lower time frame. We use the 1 hour and the 5 minute and the 2 minute. 1 hour for our macro, 5 minute and 2 minute for our entry. So, hahanapin lang po natin yung mga Tipay setup. Okay, kanina, pumasok ako, I think dito, hindi ako nagkakamali, dito sa area na, hindi sa, itong area na to. Itong 8 o'clock candle, habang nagbe-breakfast tayo dito sa hotel. Bakit po? Kasi ang setup na tinignan ko is on the 1 hour. Okay. On the 1 hour. Ito po. Yan. Sabi ko, uy, bumabalik, nagre-retrace. Yeah, ito, hindi ko nasakyan to kasi madaling araw po yan ng Saturday. Okay, so nakita ko, nagre-retrace, pumasok ako. Pero nag-TP na rin ako dito lang, sa 60 lang. 4260 or even lower. Bakit po ako pumasok doon? Kasi ang setup na tinignan ko sa 1 hour time frame. That's number 1. Okay, tapos nakita ko nagdi-dip. So, green cloud, green dot, green candle, overpowering yung preview. Ito po yan. So, ito dapat dito, binigyan ako ng entry na mas mababaw. Pinasukan natin. Pero mabilis ang quick TP. Sa 15 minute, si Goldie is may konting red. Okay, ito maganda. Nagte-trade siya above the red. Okay, so pwede, again, sabi nga natin, bigger picture, possible consolidation, di ba? So, pwede mag-dribble lang. Alright? So, mag-aabang na lang ulit tayo. Ako, puro buy lang inaabangan ko eh. Hindi ako hiyang kasi sa sell. So, sa 5 minutes, si gold, red cloud na siya. Alright? Red cloud na siya. So, pero yung price is trading above the red cloud na. So, pwede ito mag-flip after mga ilang, probably, kung masusustain po ito, kung masusustain ito, pwede na ito mag-flip, mag-green cloud to. Okay? And then the 15 can also turn green. Kasi sa 1 hour natin, green pa. So, pwede ka ngayon mag-rally, pwedeng pabalik dito muna, 4-3 area. Ito po yan. Pwede ka mag-rally dyan. Pwede hanggang dito lang sa 4-290 to 4-320 area. Pwede yan yung rally mo. Sa 1 hour time frame, watch out lang. Parang may bear flag to. Kaya very quick lang pagka ganito. Teka lang, sukatin ko yung Fibo. Alright. Okay. So, nasa 382 sa ngayon. Ano? So, pwedeng umabot 618. Depende kung gaano kalakas. So, observe nyo dito sa 4-3 area, 307 area, mga titos. Teka, ayusin natin. 4-3 area, observe nyo po dyan kung magkakaroon ng resistance. Kung mauntog yan, baba ka na naman, pwedeng double bottom ka rito. Pwede mag-double bottom or baka sumagad sa 4-138, yung dulo nitong green cloud ng 1 hour time frame. So, let's see. Alright? So, dito po sa gold, dito tayo actively nagte-trade. Dito yung active trading portfolio natin. Sa Bitcoin, spot swing trade tayo. If you want to learn how to trade gold, nandiyan ba yung QR code natin, Tito Pat? Okay, kung wala pa, punta na lang po kayo sa website natin, titovlogs.tv.
hanapin niyo po yung free webinar kasi meron tayong free gold active trading webinar eh. Ito, wala pong bayad 'to. Libre lang po 'to kung gusto niyong matuto ng gold. Go to our website, watch this gold active trading webinar. Okay? Alright, so libre lang po 'yan. Puwede rin kayong mag-copy yung pinakita ni Tito G sa inyo kanina. Saan yung trade ko kanina? Okay, meron tayong accounts na pinapa-copy. So kanina naka $43 na tayo. Bago umuwi ng Pilipinas, 'yan yung mga trade natin kanina, dalawa lang. Tignan ko kung magkaka-entry pa tayo. So, puwede niyo rin pong i-copy 'yan, pero kailangan niyo munang panoorin 'tong Art of Copy Trading kasi nandito tinuro natin pati risk management. Ayaw natin yung you just copy blindly, eh, 'di ba? Tayo po, ang goal natin is mag-educate. Okay. So, don't copy blindly. Learn the art of copy trading. Tito Denver, quick BTC insight. The question is, Tito Denver, bakit ka naka-short? Bakit ka naka-short? What is the reason? Okay, what is the reason bakit ka naka-short? Ang hirap magsabi ng insight, okay, kasi kung naka-short po kayo, meaning to say, short term yan, nagle-leverage kayo. Kaso ang insight kasi natin sa spot, 1-day time frame. Okay, 1-day time frame tayo. So ang hindi tayo magka-match ng time frame na tinitignan. So baka hindi maging useful sa inyo yung insight natin. Kasi ako nag-buy ako sa spot eh. Nag-buy ako sa spot kasi meron akong setup. May setup po ba kayo? Okay, ito yung gusto nating ituro sa inyo, mga titos at titas. Please listen, okay? Kung pumasok po kayo ng short, ang tanongin niyo sa sarili ninyo is meron bang setup? Or feeling mo lang kasi bababa? Kasi kung may setup, dapat dun sa setup na yon meron ding invalidation, which is your cut loss area. Okay? Ngayon, kung walang namang setup at feeling mo lang aakyat or bababa, I suggest stop trading, especially futures. Masusunog po, mauubos po ang pera ninyo. Okay? So, more than giving you an insight kung saan papunta yung direction ng Bitcoin dahil naka-short kayo, gusto ko po kayong bigyan ng leksyon, ng lesson. Yun ang gusto nating ibahagi sa inyo. Okay? Yun ang gusto nating ibahagi sa inyo. Yung lesson na yun. Pag walang setup, dapat hindi kayo pumapasok. Makakaligtas kayo dyan. Pwede kayong makaligtas. Pwede kayong hindi ma-liquidate dyan. Pwede kayong kumita pa dyan sa trade na yan. Pero, ask yourself, sustainable ba yan? Sustainable ba yung ginagawa ninyo? Kaya nyo bang i-duplicate yung panghuhula? Hindi po ba?